For today's video mga kaibigan ko, i-share ko yung naranasan ko sa pag-order ko ng sapatos sa non.com. So ito yung naranasan ko doon mga kaibigan ko. So nag-order ako nung 6, tapos sa 8 daw, darating yung delivery ko. Hanggang 8, namuti na yung mata ko, hindi pa dumating. Pag 9 naman, kahapon 9, dumating yung order ko. Ngayon, ako naman si atat ako kasi yung sapatos ko nga ay isang dihamak na sira. Tuklap-tuklap na, sira na yung ano niya, yung swelas niya, natatanggal na. Ngayon mga kaibigan, doon ko pa talaga sinalubong yun sa service road. Kasi doon daw siya sa service road. So nagtawag-tawagan kaming dalawa para kaming textmate, callmate. So, hindi ko na rin sinek yun kasi nagmamadali ako kasi doon nga ako sa duty mga kaibigan. So, bawal tayo magliwaliw sa ating duty. Ngayon, mga kaibigan, doon ako sa post ko. Binuksan ko. Pagtingin ko, size 41. Ang order ko, size 43. So, paano ko ngayon gagamitin ito? Mga kaibigan, kasi ang lapad-lapad ng paa ko dito. Kaya kayo mga bata, mga tatay, nanay, sanay niyo yung bata, anak niyo na yung lagyan na pasuotin niyo ng sapatos sa maliit pa para liliit yung paa niya para hindi. Sa akin naman, okay lang yung size dito, maliit siya, maiksi. Kaso doon malapad. So hindi ako pwede magsuot ng maliliit yung dito ng sapatos kasi napakasakit yung paa ko. Kasi mula pagkabata, hanggang ata nag-grade 6 ako, saka ako nakatikim ng sapatos noon kasi walang-wala eh. As in, puro. Pero yung mga kapatid ko naman na, panganay, pangalawa, nakatikim sila ng sapatos. Ako yung bunso. Parang ako yung pinagdadamutan ng panahon ng magulang ko na ayaw ako bigyan ng sapatos. So ngayon mga kaibigan, alam niyo ba kung naiinggit ka, hindi naman talaga mawala sa atin yung maiinggit tayo, di ba? Na yung kasama natin, yung kakilala natin, meron na siyang sapatos, nakasuot ng relo. So, baliwala lang ako noon. Kasi, meron din akong pangarap sa buhay ng mga time na yon. Na kahit mahina yung utak ko, pero gumagana. Kasi, sa amin kasi, kinukumpir ng magulang ko, bakit ikaw bubo, bakit ikaw mahina yung utak, samantala samantala sa akin noon, grade 6 lang ako, isa akong valedictorian. Now, tama yung sinasabi nila na huwag mong maliliitin yung mga taong hindi nakapagtapos. Pero, huwag niyo ring maliliitin yung mga taong mahihina, yung kumbaga sa English pa, slow learner. Huwag niyo silang maliliitin mga kaibigan. Kagaya ko, slow learner ako. Noong nag-aaral pa ako ng high school mga kaibigan, so classmate kami ng naabutan ko yung kapatid ko. So matalino yung kapatid ko mga kaibigan. Matalino siya. Tapos, pag first year, meron siyang middle. Ako wala. So mga kaibigan, binabuli na ako ng yung schoolmate ko. Oh, bakit wala kang bakit wala kang medal? Eh yung kapatid mo meron. Sabi ko sa kanila, anong gagawin ko? Hindi ko naman talaga kaya yun eh. Yung nakuha niya, hindi ko kaya yun. So sinabihan niya ako, oy, huwag kang magpalupig. Ganun na yung sinasabi niya. Hindi ako papayag. Kung sa akin, kung sa kanyang side yun, hindi siya papayag nga yung kapatid lang niya, yung mayroong honor, mayroong medal. Hindi siya papayag. Yung ang tanong ko nga sa inyo mga kaibigan, kung ano ang maipapahayo nyo doon. Anong gagawin natin kung mahina yung mahina yung utak natin, kung baga bobo tayo, yung mga ganun na style ba.
bobo tayo mga kaibigan. So lahat tayo magagawa niyan, di ba? Kasi ang nandyan talaga, inborn na natin yan na mahina yung ano natin, mahina yung utak natin. Hindi kagaya ng mga matatalino. Yung memorya nila ay napakatalas yung memorya nila. Yung nga yung kapatid ko, mga kaibigan, titingnan niyo yung ano, tapos magsusulat ng mathematics. Titingnan na yun, hindi nagsusulat. Tapos memorize yung mga formula. Yun ako mga kaibigan, scan ng ano ko, ng notes ko, hindi talaga pumapasok. Hindi talaga pumapasok. Mahina talaga kasi yung memory ko, ewan ko, nabugbog yata to dati nung lagi akong ginagano ng tatay ko. Yun lang mga kaibigan, i-share ko sa inyo. Thank you very much for watching. Magandang umaga sa inyong lahat. Laban lang tayo, mga bobo.